Ako po yung nanay ni Dayan. Sabi ko, maingay na siya masyado sa social media. Sabi ko dito, i-block mo na kasi ang ingay. Sabi ko, sige, kung ayaw nila nakatahimikan, ituloy mo na yan. Dito naman tayo sa isang partido. Sige po, kayo po ay sino po? Mama po niya. Ano pangalan? Tata po. Ako po yung yung sinasabi niyang eleksyon. Kasi leader po ako. Ngayon may nagreklamo. Mga trabahante po sila ng barangay. Bakit nasa loob sila? Dapat watcher. Kasi may watcher po kami. Ngayon itong pamangkin ko nag-video. Nasagip po ang papa niya. Pero wala pong pangalan na binanggit namin. Nagulat ako, October ba yun? Pagkatapos ng eleksyon, nag-comment doon sa bus ng pamangkin ko. Ang sabi ko sa pamangkin ko, burahin mo yan, baka bawal. Binura ng pamangkin ko. Tapos, hindi ko alam, ito pala, nag-post. Ito, nag-comment. Ang anak ko daw ay nakatsutsukharan. Nag-ano daw ng lalaki. Ganon. Bilang nanay, masakit. May anak siya eh. Muntik na sila mag-iwalay mag-asawa. Kinausap ko na lang ang asawa na huwag kang maniwala sa ibang tao. Paniniwalaan mo ang asawa mo. Paano ang mga anak mo kung iwanan mo? 4 yan. Sabi ko pa sa anak ko, kasi sumasagot to eh. Nak, tama na. Nag-comment ang nanay. Pati ako dinadamay. Lalabas daw niya yung baho namin. Anong baho ko? Hindi ba ako lalaki? Ano po talaga? Kaya gusto ko talaga dito kami makapunta ba? Tinigil namin, sabi ko sa anak ko, nak, tama na nak. Ayoko na ganun. Tapos sila pa nagdemanda sa aming Kuya Boy. Last naming harap po sa barangay. Nakiusap to, sabi nung lupon, magkasundo na lang nga sila daw. Ayaw talaga niya, matigas talaga puso niya. Ayaw niya kasi may kamag-anak daw silang pulis. Tataas daw talaga nila daw yung kaso. Ang akin lang, gusto ko talaga, kaya ako lumapit talaga, Kuya Boy Alan dito. Gusto ko talaga matapos, kaya ayaw ko talaga may kaso-kaso. Magastos. Wala naman kami perang ipanggastos. Sila, mayroon siguro kasi sabi nga nilang itataas kasi kami ang magreklamo kasi sinisiraan niya yung anak ko. Pero sila pa ang nagreklamo. Gusto niyang sagutin ba yun? O... Apo, ako lang mas. Gusto ko lang po linawin. Kung tinigilan niyo po ako, wala na po dito. Wala na po kaming barangay, wala na. Kasi po, October 30 po nung nagsagutan po kami, ina-unfriend ko po siya October 31 ng umaga. Patuloy po silang nagpo-post kahit po siya. Nag-post po yung nanay niya, nagpapatama, ganyan-ganyan. Na ultimo ribbon ko, motor ko, nahulugan, pinopost po niya. Maging totoo lang sana tayo dito. Huwag tayo magsisinungaling. By the way, dahil ito isang legal show, gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan, ha? Hindi porke totoo yung pinost mo, ibig sabihin hindi na yon libel o slander. Pwede yung may malis. So doon ako pa rin sa dalawang nanay, pag hindi nagkasundo, kayo din magsasuffer. Alam mo, pag nasa Facebook ka, iniisip mo lahat ng tao, ikaw pinag-uusapan. Busy lahat ng tao sa sarili nilang buhay. Ang nagko-comment sa inyo, yung walang magawa sa buhay nila. Pasensya na sa mga nag-comment, ha, pero malamang, kaya kayo may oras na mag-comment. Hindi kayo busy. So, nag-umpisa naman kayo ng willing makibate. Opo. Subukan lang natin ulitin yung hindi kayo magkaharap kanina, pero ngayon, ikaw na magsabi, Analut, diretsuhan. Tapos ikaw, kung ano maramdaman mo, sabihin mo rin kay Analut. Dayan, pasensya sa mga sinabi ko, kung ano man nangyari. Sana magkapatawaran na. Kasi ang hirap. Alam kong nasaktan ka din, nasaktan ako. Parehas naman tayo nasaktan eh. Ako, willing naman ako eh. Kahit hindi ka mag-sorry, okay lang. Kahit ako na lang, okay lang yung papa. Kung babala ako, matapos lang. Dayan, ikaw, anong nais mong sabihin? Gusto ko rin naman sana maging okay tayo nung una. Unang paghaharap. Pero syempre, galit ako eh. Pinagpatuloy ko. Baka may magbago pa. So, nandito tayo ngayon para makipag-settle. Agreement, okay na. Pasensya ka na. Kung pakiramdam mong nasaktan kita, nadami asawa mo, pasensya na. Tao lang. Ate Lita, Ate Tata, kasi kung willing na yung mga anak nyong makibate, hindi mawawala yung sakit sa inyo. Pero kung kayo, hindi nyo mabibitawan,
hindi rin sila magkakabati kasi mas mahal naman nila kayo kaso sa isa't isa. Para po sa akin, gusto ko na rin po matapos tong alitan nila kasi sa totoo lang, wala po kaming pinagmamalaki. Isa po kaming isang kahig, isang tuka. Ang tanging ano lang namin ng pamilya namin, ang pagmamahalan namin. Anong palagay mo? Agree ka ba sa nanay mo? Opo naman. Oo. Kuya Boy, mag-ano lang ako. Humihingi rin ako ng pasensya. Kasi mas maganda yung magpakumbaba. Pasensya na po sa pamilya ninyong Karandang. Kung may ruman akong na-post, pasensya po kayo. Basta ako gusto ko talagang matapos na to. Kasi awa ko sa anak ko. At the beginning, diba, we're wiser after something like that. Kami natutuwa at sana maging umpisa ito ng bagong paglalakbay, ng bagong buhay. Parang ang daming magandang mangyayari. Dahil dito. Matapos magkaayos sa Cayetano in Action with Boy Abunda sina Analu at Kailin, muli silang nag-usap ng masinsinan para sa tuluyan nilang pagkakasundo. Hinandugan rin ng programa ang kani-kanilang pamilya ng espesyal na hapunan para sa kanilang family bonding. Sa mga susunod na linggo, muling babalik ng magkasama ang pamilya ni Analu at Kailin para sa isang salo-salo para sa tuluyang pagkakasundo ng dalawang pamilya. Maraming salamat po Tito Boy, Ate Pia at Kuya Alan sa mga payo niyo po sa amin. Hindi dahil sa inyo, di po kami magkakaayos ni Dayan. Nagpapasalamat po ako kay Tito Boy, kay Kuya Alan, at kay Ate Pia sa opportunities na binigay nila sa amin ni Analu. Ilang buwan pagkatapos magwakas ang online war, nina Analu at Kailin Dayan, binisita sila ng Cayetano in Action with Boy Abunda para kamustahin. Bumalik kaya sa dati ang pagkakaibigan nila at magulat naman kaya sila sa ihahatid nating mga sorpresa. Sa pagbisita ng programa kina Analu at Kailin Dayan, nasaksihan namin ang positibong pagbabago sa kanilang buhay at relasyon. Okay na po lahat. Simula nung matapos doon, sa pag-uwi namin, hanggang ngayon nag-uusap-usap pa rin po. Kaya nga po ngayon, kausap ko yung nanay niya. Yung magulang ko naman po, tsaka yung magulang ni Analu, yung nanay niya, tsaka yung nanay ko, tatay ko, nagpapansinan naman na po sila, okay na po. Ang bagong simula ay naging posible dahil sa mga payong nakuha nila mula kina Kuya Alan, Ate Pia at Tito Boy. Ang sinabi po ni Ate Pia, mag-isip muna bago mag-post. Tumatak na po sa isip ko na maging mahaba yung pasensya. Hindi basta-basta ka na lang aarangkada once na may umaway sa'yo, go ka din. Huwag papatol sa kung anong sasabihin sa'yo. Ayun po. Para magkaroon tayo ng peace of mind, pareho. Bilang bahagi ng kanilang bagong simula, sinorpresa ng programa ang dalawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang paninda sa tindahan ni Analu at bagong inventaryo para buhayin ang dating napabayaang sari-sari store ni Kailin Dayan. Dati po, meron po kami store na before. Kaya lang po, nung nabuntis po ako na CS, napabayaan na po siya. Kaya nawala na po. Hindi ko po inaasahan na manggagaling po sa iba yung puhunan na ilalagay ko po sa tindahan. O, sa tingin ko po, mapapalago ko po siya ng maayos dahil po, ayan po talaga ang mas tinututukan ko ngayon na magkaroon ng negosyo para po hindi na ako magtrabaho sa labas, hindi na para iwan yung anak. Manggalang po ang tinda ko dati. Ngayon may gamit na sa bahay, may tindahan na ng mga pagkain ng mga bata, mapupuno na po yung tindahan ko. Ang gusto ko pong sabihin kay Tito Boy, Kuya Alan, Ate Pia, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo sa amin, lalo na po sa akin. Nagkaroon po ako ng hanap buhay sa mga nagawa niya po para sa mga natulungan niya para sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat. Yung una po, natakot ako kay Ate Pia. Kasi po ang taray. Pero totoo po siya magsalita. Kaya Kuya Alan lang po ako lagi nakatingin. Pero nagpapasalamat po ako sa kanilang dalawa. Pareho po. Lalo kay Tito Boy po. Kung ano po yung sinabi nila, natauhan po kami. Napagbigyan kami ng leksyon, aral sa lahat ng nangyari.